ang ating pong message, ang sermon po natin ngayon ay pinamagatang Ako ang Simula. Ayan. Okay, church, meron tayong kasabihan, if I change, everything changes. Nakita ko na minsan ang nagiging problema ng pagbabago sa buhay natin, isa sa mga dahilan is marahil siguro even inside the family, kadalasan nangyayari, di ba? Even sa married couples, nag-aantayan tayo kung sino yung unang magbabago. Di ba? Hindi, pag nagbago siya, magbabago ako. Yun po isa sa mga nakikita kong problema. Marami sa atin umaasa tayo ng pagbabago sa pamilya, pagbabago sa health, sa kabuhayan natin, pagbabago sa relasyon. Pero yun nga ang nagiging problema, yung nag-aantayan tayo na kung sino yung unang magbabago. Pero alam mo ba, ngayong umaga, gusto kong matutunan nating lahat na ikaw, ako, ang simula ng pagbabago. Amen. Naniniwala ka ba na ikaw ang simula ng tagumpay ng pamilya mo? Kung magbabago ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Amen. So, church, alam niyo po, this message is very important. Kaya nga, di ba, karamihan sa mga politiko, especially itong mga ganitong election season, ang mga slogan, ang mga promises nila is pagbabago. Di ba? Puro pagbabago, pagbabago. Kailangan nyo pagbabago yung maganda at mabuting pagbabago, ha? Hindi yung nagbago lang ng nagbago lang. Okay, so dapat yung mabuting pagbabago. At alam nyo ba kung anong tawag ng Bible regarding this? Ang tawag ng Bible regarding this is revival. Pakisabi nga po, revival. Okay. Nakakita na ba kayo ng taong nire-revive? Diba? Especially those workers sa mga hospitals. Diba? Very common sa inyo yung nakakita ng mga nire-revive. Even siguro ikaw personally naka-experience ka nakakita ka ng taong nire-revive, yung agaw buhay. Di ba? Minsan parang ganyan yung kalagayan natin. Agaw buhay na. Kailangan ng i-revive. Di ba, Pastor? Grabe, yung relationship ko mukhang kailangan ng i-revive. Yung finances ko mukhang kailangan ng i-revive. Yung health ko kailangan i-revive. So minsan, church, nakikita natin yung ganong kalagayan natin, 'di ba? Na kailangan ng revival. Ano ba ibig sabihin? What is revival means? Sabi ng dictionary, revival is an improvement in the condition. So ibig sabihin merong isang kondisyon, 'di ba? Na kailangan ng improvement. Yung bang napunta ka sa isang kondisyon o kalagayan na umaasa ka ng pagbabago. Especially if you're a child of God. Diba? Na alam mo wala kang ibang pag-asa kundi ang Panginoon. Kaya sabi nga natin, kaya ipagpapasa Diyos ko na lang. Diba? Umaasa tayo ng changes, umaasa tayo ng pagbabago. So kaya naniniwala po ako, ngayong umaga, marami sa atin nangangailangan ng revival. Amen po ba yon? Ako, kailangan ko po ng revival. Alam ko, marami din po sa inyo nangangailangan ng revival. And God is looking for people to revive. Ang totoo po, ang Diyos talaga, naghahanap talaga siya ng mga tao na i-revive. At yun po yung maintindihan natin later as we go on sa message natin. Now, tanong, bago tayo magpatuloy, sino ba dito sa inyo ay nangangailangan ng revival? Amen. Mukhang marami sa atin ang kailangan to. So, isang kalagayan or kondisyon na beyond our power and ability. Merong isang kondisyon, merong isang kalagayan na kahit ano ang gawin mo, wala ka talagang magawa. Pero meron akong kilala that is able. In book of Ephesians, chapter 3, verse 20 says, now to him who is able.
marami sa atin, actually, marami sa kalagayan natin that we are unable. But God is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is work within us. So ito po yung sinasabi ko, alam ko na tayo po yung maasa ng pagbabago, pero marami sa mga kalagayan na yon we are unable. But God is able. Okay, ang sermon text po natin ngayong umaga at hihimayin po natin ito. Okay, in book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Okay, sabay-sabay po tayong basahin to. 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Amen. Alam niyo po itong passage na to, this is a well-known passage that is often used by preachers to talk about the subject of revival. Itong 2 Chronicles 7:14 is a revival verse. Okay, this word, pag binasa mo ang Bible, was spoken to King Solomon nung dinededicate niya yung temple sa Panginoon. Ang sabi sa kanya ng Lord, yung disobedience and rebellion ng tao will result in judgment. Okay, ulitin ko po. Rebellion and disobedience ay magre-resulta ito ng judgment. Nung isinulat po ito, para ito sa nation ng Israel. And this verse is God's promise that those who turn from their sins, tumawag sa Kanya, and walk in His ways will experience a revival. Ang revival ay yung presensya ng Panginoon sa buhay natin and blessing sa buhay natin. Okay. So, now, this is a verse to the nation of Israel, but it speaks to every generation as well. Sa panahon natin, sa mga dadating pa pong panahon, even yung mga nakalipas na panahon. So, those who meet the conditions detailed in this verse will experience the promise mentioned doon sa binasa nating passage. Okay, so church, we need revival. Kailangan natin ng revival. Sabi ko nga po sa inyo kanina, maaring magkakaiba tayo ng sitwasyon, ng kalagayan, pero it boils down doon pa rin sa hino-hope natin. Walang iba kundi yung revival. We need something that we cannot produce by our own efforts. Because revival is a supernatural event. Kaya nga sabi sa Ephesians 3:20, di ba? Now to Him who is able to do. Di ba? So, ibig sabihin nun talagang church, tanggapin natin sa sarili natin. We are limited. We are limited. Maraming mga bagay sa buhay natin talaga na wala talaga tayong kakayahan. But God is able to do exceedingly, abundantly, more than what we can think or imagine. So it comes only by the sovereign power of the Lord. Revival. Church, yan po ay manggagaling lamang sa kapangyarihan ng Diyos. We cannot have a revival unless the Lord gives it. Hindi natin kayang i-produce yung revival. We can meet the requirements dito sa binasa natin in this verse, and that will make revival much more likely. So the Word of God speaks of the possibility. Yung binasa natin, 2 Chronicles 7:14, it talks about the possibility of revival. Possible ang revival, mga kapatid. Possible yung development sa kalagayan natin. Okay? And it talks also about the problem associated with the revival. Kaya ngayong umaga pag-uusapan natin, hindi lang yung possibility ng revival, hindi lang yung problema ng revival, pag-uusapan din natin ano ba yung mga enemies of revival. Okay, so there are problems mentioned dito sa 2 Chronicles 7:14 that can also sabotage and prevent revival from taking place. So kaya church, listen carefully. Okay, makinig po tayong mabuti what the Bible has to say about this matter. At gawin po natin whatever need to do to see
na itong mga enemies of revival do not hinder. Kasi yung enemies ng revival, ito talaga yung pumipigil talaga eh. Diba, sabi ko sa inyo, sino ba sa atin ang hindi umaasa ng revival? Sino ba sa atin ang hindi kailangan ng revival? What revival means? It means improvement, development sa isang kalagayan, a condition. Okay? So, ikaw na nakaupo ngayon dyan, kayo po na nakikinig ngayon dyan online, hindi ko po alam kung anong revival ang kailangan ninyo, but I believe you need revival. Amen? And alam natin na may mga enemies that hinder us from getting what we need from the Lord. At yan po, praise the Lord, kasi binigyan tayo ng Panginoon ng mga points, mga bagay na kailangan nating iwasan at kailangan nating gawin para ma-receive natin yung revival from the Lord. Okay, so let's look into this passage together and talk about ano nga ba yung mga hindrances? What hinders revival? Okay, but first, let us discuss itong unang praise nung ating passage. Sabi doon, di ba, sa 2 Chronicles 7:15, if my people, remember? Sabi, di ba, if my people. Here is the beginning of the condition. Makikita mo may condition, sabi, if my people. Okay, pakisabi nga po, my people. Okay, if my people, ito po ay simula ng isang kondisyon ng Panginoon na kailangan niya munang makita before He will act. Kasi may kondisyon eh. Di ba? Kailangan ito yung hinahanap ng Panginoon, if my people. Okay, so God is looking to be met before He will act. Kagaya nga po na sabi ko sa inyo kanina, God is looking for people to revive. Pero unang-una, ito yung hinahanap niya. So it is clear that God is issuing a conditional promise to His people. Meron talagang kondisyon na binigay ang Panginoon. Do these things and I will respond, ang sabi ng Panginoon. So God has an expectation of specific things before He brings revival. Again, revival. Ito yung tinatawag natin na improvement, development sa isang kondisyon o isang kalagayan. Marahil siguro napunta ka sa isang pangit na sitwasyon, napunta ka sa isang pangit na kalagayan, pero anak ka ng Diyos. Alam mo, sa Kanya ka lang umaasa. Dahil alam mo na limitado ka, wala kang kakayahan, pero alam mo, ang Diyos mayroong kakayahan. Okay, so God, dito sasabi dito, if my people, God is speaking to His people and no one else. He's speaking to His people. Diba sabi niya, if my people. Diba? If my people. Today, church, ang tawag natin dyan, mga believers, mga Christians. Okay, so we must understand that this is an exclusive deal. Okay, exclusive deal that God only offers to His people. So okay, God is talking to His people. So merong condition, merong exclusive deal para sa Kanyang mga people. Para sa mga anak ng Diyos. Para sa mga mananampalataya. Diba? If my people who are called by my name. Diba? So church, ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, being a Christian, being a believer, His people means that we are meant to stand out from the rest of the world and not to fit in. Ibig sabihin, pagka talaga, church, kasama talaga yan sa cross that we need to carry daily. Di ba? Ang hirap, di ba? We are living in this world, tapos kailangan mong i-set apart yung sarili mo. Di ba? You need to stand out from the rest of the world, not to fit in. Di ba? Ang hirap, di ba? Ang hirap mag-fit in. Ang hirap pala mag-stand out. Church, kasi, ibig sabihin nito, kapag mali, kahit marami ang gumagawa, mali pa rin ang tawag doon. Amen po ba? Bilang, sabi nga, di ba, who are called by my name, we must live differently than the world because we value different things. Di ba? Iba ang binavalue nating mga anak ng Diyos. Kagaya nga, di ba, tatanungin ko kayo, ang mga sabungero, ano ang binavalue nila? Manok, siyempre, mahalaga sa kanila yun eh, sa bungero eh. Di ba? Yung mga sugarol, anong binavalue nila? Baraha, kadalasan, di ba? Yun ang binavalue nila eh. Pero tayo mga anak ng Diyos, ang binavalue natin, siyempre, walang iba, kundi yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos. So we live differently.
We value an eternal promise, and we value a different lifestyle. Because we are called by Him. We are Christians. We are believers. Diba? Ito pa, we are known by a new name. So church, tandaan niyo po, whenever a person comes to Christ, the moment na tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, church, ang tawag dyan, new creation na tayo. Diba? 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Okay, so whenever a person comes to Christ, they are a new creation and are given an opportunity to live a transformed life. Sa totoo lang, church, kung wala ang Diyos, mahirapan talaga tayo magbago. Amen po ba yun? Tanungin ko kayo, sino ka dati nung wala ka pa kay Lord at saka sino ka ngayon na kay Lord ka na? Marami na bang nagbago? Pati mga binavalue mo nagbago, di ba? Amen. Dati, pakialam ko dyan sa church na yan. Tama ba? Pakialam ko dyan sa Bible, pakialam ko sa prayer, pakialam ko sa cell group. Pero ngayon, excited ka na, di ba? Sino dito yung excited na kagabi pa lang Saturday, piniprepare niya na yung isusuot niya para sa worship? Kasi nga, iba na yung binavalue mo. Binavalue mo na yung, may mga eternal promises, eternal things. Binavalue mo na yun eh, nagbabago na. Because you're a new creation. Amen? So, ganun din yung church. Binigyan din tayo ng Panginoon ng opportunity to live a transformed life. Kita mo na unti-unti nagbabago. Sabi ko nga, church, hindi naman tayo perfect. Diba? Hindi naman tayo perfect kasi minsan, sabi natin, gina-justify natin yung pagbabago eh. Hindi. Sabi ganon, ano lang ako, ano yung sabi ganon, live as you are. Hindi. Bilang Kristiyano, sabi ko nga, alam mo, ang Diyos, totoo naman, sa puso nakatingin. Tama ba? Si Lord sa puso nakatingin, di ba? Pero yung katabi mo, hindi sa puso nakatingin yan. Sa'yo nakatingin. Amen? Hindi, yung mga unbeliever, hindi nagbabasa ng Bible yun. Pero ang binabasa nun, buhay natin. Amen? Amen ba? So we need to live a different lifestyle. Kasi yung testimony mo at testimony ni Lord dito, it matters. Pero hindi natin mape-perfect yun. I'm not saying I'm perfect. The word holy in the Bible, di ba? Sabi ng Bible, be holy. Ang ibig sabihin ng be holy doon is, you set apart. You set apart yourself. Kailangan mong Church, bilang isang anak ng Diyos, sa totoo lang, may mga bagay talaga na bawal na sa ating gawin. Do you agree? May mga lugar na bawal na rin natin puntahan. Do you agree? Kasi nga, sabi ko nga, kasi we are known by a new name. Kaya nga tawag sa atin, di ba? Christian, followers of Christ. Amen? Tapos, alam nila, ano ka pa, born again. Yung iba, niloloko na nga, di ba? Mga ano yan, mga burn again. O born against. Because we are known by a new name. Okay, we became Christian. Kaya alam nyo, mahirap talaga maging Kristiyano. Sabi ng 1 Peter 4:16, however, if you suffer as a Christian, totoo naman talaga, magmula nung nakakilala tayo sa Panginoon, marami talagang suffering. Maraming mga persecutions. Marami kang isinurrender kay Lord. Diba? Pero sabi, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Amen? Pero sabi, magpasalamat ka kasi tinawag ka ng Panginoon sa ganyang pangalan. Because once you commit yourself to the Lord, you became a Christian. Follower of Christ. Okay. So, that's it. Pag-usapan naman natin, ano naman yung enemies of revival? Ayan. Ano ba yung mga kaaway ng pagbabago? Number 1 is pride. Okay. Kaya sabi doon sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves. So church, kondisyon ito. Requirement ng revival. Kailangan talaga nating i-humble talaga ang sarili natin before the Lord.
So, itong will humble themselves, this praise deals with the area of our pride. Pambihira talagang pride yan, no? Sabi nga, dapat yan kainin eh. Fried chicken, di ba? It deals with our pride. The word translated pride in the Old Testament means to rise up by your own. Or yung arrogance before God. Alam nyo, minsan hindi natin napapansin. Minsan hindi natin napapansin nagiging arrogante tayo sa Panginoon. Alam niyo yung word na arrogance sa Tagalog? Pero sa English, naintindihan natin, no? Kung ano yung arrogance. Yung parang arrogante nga tayo. Parang nagmamalaki tayo sa Diyos. It speaks of people thinking more of themselves and their abilities than of God. Diba? Ito yung lagi nating naririnig sa sarili natin, hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya ko ito mag-isa. Alam ko mas best itong plano ko. I can do this by my own. Diba? Yun yung tinatawag na arrogante tayo. Hindi ko kailangan. Marami akong gagawin, busy ako, hindi ko kailangan si Lord. That's arrogance before the Lord. Diba? Kaya nga yung nakalipas na linggo, ano yung sineselebrate nung April 1? Di ba? Sabi nga nila, di ba? Ito joke lang to, sabi ganoon. Bakit lahat na lang merong holiday? Bakit kaming mga fools wala? Kasi April Fool's Day, di ba? Kaya nagkaroon daw ng April Fool's Day. Payag ka? Kasama ka nagse-celebrate ng April Fool's Day. Kaya pala, sabi ng Psalms 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. Ayoko na lang Tagalogin kasi pangit ang tinig nito sa Tagalog itong fools. Pero ito raw yung mga tao nagsasabi na hindi ko kailangan ng Diyos. Yung arrogante sa harapan ng Diyos, ang tawag sa kanilang mga fool. Kasi alam nyo pa, church, we have learned how to function without the help of the Lord. Nasanay tayo ng ganun eh. Di ba, nagpa-function tayo, kumikilos tayo, gumagalaw tayo without even acknowledging God. And that's foolishness. Kaya sabi ng Psalms 14 verse 1, the fool says in his heart, there is no God. And God hates pride. Alam naman natin yon. Galit ang Diyos sa pride. In Proverbs 6:16-19, dito, bawat sin mentioned in this list, o in that list is a result of pride. Sabi, Tagalog version, Proverbs 6:16-19, mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. God hates. Verse 17, ang pagmamataas. Kaya pala, no, sabi, ang nagmamataas, binababa. Masakit pa doon yung term na binabagsak. Pero yung nagpapakumbaba, siya naman yung inaangat, tinataas. Mga bagay na kinamumuhian, God hates. Verse 17, ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan, at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Wow, galit pala si Lord doon, church. Amen. Ulitin natin. Parang di ata pagmamataas, pagsisinungaling, pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Well, church, God hate this. Now, paano mo naman malalaman kung meron ka ng pride problems sa life mo? Meron ng ebidensya ng pride. Okay, number 1, pride refuses to listen. Paano mo malalaman kung meron ka ng pride problem? Ayaw mo na makinig. Ayan. Ayaw mo na makinig kasi alam mo na ang lahat. Amen. May kilala ba kayong tao na gano'n? Yung all-knowing, alam niya lahat. Sabi nga alam mo, hindi ko na kailangan pero hindi ko na kailangan ng Google. Bakit? Kasi alam na lahat ng asawa ko Joke lang yun Baka magalit yung asawa ko sa akin Pero totoo, di ba? Pride refuses to listen.
Pride likes to talk about itself all the time. Di ba? Gusto mo na lang, ikaw na lang lagi yung pinag-uusapan. Di ba? Ano pa? Pride has intense desire to be noticed. Gusto mo lagi kang ma-recognize. Di ba? Konting gagawin mo. Pag hindi ka na-recognize, nagtatampo ka. And that's pride. Pride believes that it deserves everything it gets. Parang yung entitlement. Alam niyo yun? Parang entitled ka na lang lagi. Gusto mo na lang deserve ko to eh. And pride is not thankful. Ayan. Siyempre, ang taong, ano ba sa Tagalog ang pride? Ang taong mapagmataas, siyempre, hindi marunong magpasalamat yun. Pero di ba, yung salitang thank you, di ba, ang sarap marinig? Pero yung taong hindi marunong magpasalamat, prideful pala yon. And pride cannot be corrected. Kasi nga, paano ka magpapakorek kung ang lagi mong alam sa sarili mo, wala ka namang ginawang mali. Lagi kang tama. Kaya yon, nagkatama. Pride does not like to follow instructions. Diba? Kasi nga, all-knowing ka eh. Alam mo na lahat eh. Ba't ako susunod? Alam ko na yan. Pride exalts itself in the presence of others. Diba? Lagi mo na lang pinagmamayabang yung sarili mo. Ito yung mga nagawa ko. Ito yung mga achievements ko. Yan, pride yon. Inagaw mo na yung glory ni Lord. Pride criticizes and tries to make itself look better by putting others down. Pride pala yun. Pride pala yung sinisiraan mo yung ibang tao para mag-look good ka. Amen. Pride thinks of its own needs first. Parang sarili mo na lang lagi ang gusto mo. But God has a better plan, church. He calls His people to humble themselves. Sabi ng Panginoon, kaya ito yung antidote ng pride eh. Humble yourself. The word humble means to place self under another. 'Di ba yung talagang hindi lang yung sarili mong iniisip mo. Kaya nga 'di ba may kasabihan tayo, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Hindi ka nilikha ng Diyos para lang sa sarili mo. Amen. To place yourself under another. Kailangan talaga, church, mapagpakumbaba. Magpapasakop. Yun eh. Yun yung humility na tinatawag. Ang taong nagmamataas, ulitin ko, yan yung binabagsak talaga eh. Ngunit ang taong nagpapakumbaba, yun talaga yung tinataas. Pride will not allow the prideful person to bow their knee to the Lord. Ba't ako luluhod sa Diyos? Di ba? Lalo na pag successful ang tao, di ba? Ba't ako luluhod? Ako lahat ang gumawa nito. Di ba? Ako, dugot, pawis ko to. Yan eh, di ba? Parang napaka-prideful, di ba? Nawala na sa equation si Lord. So, church, simple lang naman eh. Ang gusto lang naman ng Panginoon is makita natin that we are dependent upon Him. Kung ano yung meron tayo, ano yung narating natin, gusto lang naman makita ng Panginoon na magpapasakop talaga tayo sa Kanya. Yun siya sabi natin na sinurrender ko na yung life ko kay Lord eh. Kaya nga, your will be done. Lord, kung ano yung kalooban mo, yun ang masunod. Yun ang mangyari sa buhay ko. Kaya, church, naniniwala po ako, yun ang kailangan natin today. God's people need to realize that we need God. Kailangan nating malaman na sa every single day sa buhay natin, kailangan natin ng Diyos. We need to humble ourselves before the Lord. Kasi nga, church, tandaan nyo po, ang revival hindi mangyayari unless the Lord gives. Because it is a divine, supernatural act na manggagaling sa Panginoon. So if we're going to have revival, then pride, the enemy of revival, must be dealt with forever. Kailangan talaga yung pride na yan talaga. Amen. Pero sa totoo, parang minsan kasi parang ang sarap mag-pride, no? No?
Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba, minsan parang ang sarap-sarap. Ang sarap kasi mag-pride minsan eh. Parang sarap magyabang eh. Di ba? Pero sa totoo lang, church, enemy ng revival ang pride. Next is prayerlessness. Prayerlessness is the enemy of revival. The people of God are challenged to pray. Because prayerlessness is the first cousin, pinsan ng pride, ang hindi nagpe-pray. Kasi nga, ang prayerlessness, sinasabi nito, no, hindi ko na kailangan tumawag sa Diyos. Kaya ko na to. Prayerlessness relies on self. At yung mga resources, kaya hindi siya nagpe-pray kasi akala niya siya ang magpo-produce. Prayerlessness is the enemy of revival. And the truth is, we will never have a revival apart from prayer. Kaya tayo nagpe-pray eh. Lumalapit tayo sa Panginoon. Kaya kasama itong kondisyon na to sa 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray. When you pray, you look unto God at sinasabi mo, Lord, hindi ko kaya, pero kaya mo. Amen. Naniniwala ba kayo na kaya ni Lord? Naniniwala ka ba na kaya ng Lord i-revive tayo? Because prayer acknowledges personal dependence upon the Lord. Yun eh. Na-acknowledge natin na Lord, wala naman akong magagawa kung wala ka eh. Pero kailangan kita. Now, ang question ko today is, do you pray? Do you pray? Amen? Meron akong trivia sa inyo. Alam nyo ba na God values our prayer? Pinapahalagahan talaga ng Diyos ang prayer natin. The Bible tells us in Book of Revelation, pag binasa mo ang Book of Revelation, chapter 5, makikita mo doon yung throne in heaven, nakapalibot yung 4 living creatures and 24 elders bowing before Jesus in worship. Nagwo-worship sila kay Jesus. Okay. And bawat isa sa kanila is holding a golden bowl full of incense. And that incense represents the prayer of God's people. Basahin po ninyo, Book of Revelation. Makikita nyo talaga na talagang binabalyo talaga ng Panginoon yung panalangin natin. Each of them, mayroon silang mga incense. Yung pala yung mga panalangin natin. It emphasizes that God values our prayers. Our prayers are precious to God because we are precious to Him. So, God longs for us to stay close to Him in prayer. Kasi yun ang gustong-gusto ng Lord. Longing siya eh. Longing siya. Kaya the moment we pray, talagang binavalue ng Panginoon yun. Amen? Kaya, kita mo, ang dami mong prayer na sinasagot ng Lord. Amen? Amen ba? Nakikita nyo na ba yung manifestation ng mga prayers nyo? Tunay nga ba talaga na nakikinig, sumasagot ang Diyos? Amen. Sabi ko, kung iisa-isahin natin dito, hindi tayo matatapos nito. Magte-testimony kayo ng mga answered prayers. Well, of course, meron pa mga prayers na it requires waiting. Di ba? Kasi alam ng Lord yung tamang panahon. Tapos, siyempre, mayroong mga prayers na minsan mali yung motibo, kaya hindi sinasagot. Pero, ganun pa man, pag ang prayer mo is naayon sa kalooban ng Diyos, maniwala ka. Sasagot siya. Okay? Because when we call on God, from pure, humble heart, makikita talaga natin ang revival. Amen. So, pray. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, pray. Amen? Pray. 26 hindi April 19 yung prayer gathering. April 26. Join kayo, naku. Grabe. Makikita mo talaga na kung paano yung my people, yung sinasabi ng Lord, paano mag-pray, paano sinasagot ng Panginoon talaga.
i-ano nyo na, i-offer nyo na yung once Sunday in a month ninyo na maka-join kayo sa prayer gathering. Makikita nyo talaga kung paano talaga kumilos ang Panginoon sa prayer. Okay. Another enemy of revival, misplaced priorities. Kaya sabi, di ba, sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek His face. Okay, so God's people are told to seek God. The word seek means to search out and change your priorities. Ibig sabihin talagang aayusin mo talaga yung prioridad mo. The word face refers to, ito turn mo toward to God's direction. So yung priority mo, ito troubleshoot mo talaga. Ito twist mo. Alam nyo, trivia lang sino dito yung naglalaro ng basketball? Marami sa ating lalaro ng basketball, no? Si Michael Jordan magaling na yon bago pa niya naging coach si Phil Jackson. Tama ba ako? Tama ba ako yung mga taong nababanggit ko, di ba? Si Phil Jackson. Si Jordan, nung tumitira yon, nakita niyo na si Jordan, di ba? Labas dila pa nga si Jordan, di ba? Okay. Pero, nung una daw, nung tumitira si Jordan, yung kanyang kamay, hindi nakatuwid. So, yun ang kagandahan na meron kang coach. Okay. Kaya ka merong coach kasi hindi mo naman nakikita lahat. Kaya merong coach kasi nakikita niya kung ano yung nasa paligid. So, tinuruan ni Phil Jackson si Michael Jordan na tumira na ituwid yung kamay. Ibig sabihin, ito-twist niya yung direction ng kanyang kamay. Alam niyo yung ginawa ni Michael Jordan yon? Siya si Michael Jordan ngayon. Amen? So, ibig sabihin, church, is, kailangan talaga nating i-troubleshoot talaga Kailangan talaga nating i-search at change yung priorities natin. Yung face natin, ito toward natin, i-change natin yung direction towards God. Kasi baka mamaya, nasa ibang direction na tayo. Gusto natin ng revival, pero wala naman sa direction natin sa Panginoon. Amen? Nasaan direction ba tayo? Diba? Ang sabi ng Lord, sa left, nasa right ka. Kaya kita mo si Jonah. Diba? So, church, this little praise is a call for God's people to stop looking for help sa ibang lugar. They are called upon to make God their primary focus and their first priority. So, tingnan nyo, church, listen makikita mo dito, revival does not come to people who seek revival. Tagalogin natin. Ang revival, ang pagbabago ng isang kondisyon ay hindi nangyayari sa mga taong naghahanap ng revival. Nangyayari ang revival sa mga taong naghahanap ng Diyos. Amen? People who seek God. Kasi lahat tayo gusto natin ng revival Even unbelievers, they seek for revival. Pero dito makikita natin, ang revival pala, nagyayari lang if we seek God. If we seek His face. Church, pag kailangan natin i-troubleshoot yung priorities natin. Now, kung magiging honest ka today, tingnan mo nga yung schedule mo. Nasaan ba si Lord sa mga priorities mo? Tingnan mo, number 1, number 2, number 3. Ayun si Lord, nasa number 8. Pero gusto mo ng revival. May kondisyon si Lord Sabi niya, church, mga anak, ano ba, mas priority mo pa yung trabaho mo Mas priority mo pa yung business mo. Mas priority mo pa yung pera mo. Diba? Mas priority pa yung hobby mo. Well, church, hindi ko sinasabi na masama ito mga to. Pero pag mas nauna sila kaysa kay Lord, may problema ka. May problema tayo. Amen ba yon? Sino nga ba talaga priority mo? Business, family, hobby, o si Lord? Kaya pala, sa Matthew 6:33, yung word na ginamit ay seek first the kingdom of God and His righteousness. At pag ginawa mo yan, di ba, revival comes and all these things shall be added unto you. Seek.
Pero nasan nga ba nag-fit sa equation sa life natin ang Panginoon? First place ba siya? Kung hindi, church, you are in misplaced priority. And that is the enemy of revival. Pero kung si Lord ang dito sa kaliwa, dito sa gitna, dito sa kanan, pero kung si Lord ang number one sa priority mo, church, you are a candidate for revival. Amen. Meron ba ditong candidate ng revival? Meron? Amen? And finally, God's people are told to turn from their wicked ways. Pwede po ba natin pakibalik muna yung 2 Chronicles 7:14? Pakibalik muna po natin. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. So nakita niyo po, kasama dun sa kondisyon. Be humble. Pray. Di ba? Turn from your wicked ways. Alam niyo ba't hindi nagkakaroon ng revival? Kasi, church, guilty tayo. Kayo, ako, guilty of sinning. People as we are, guilty tayo. Because sin is the enemy of revival. Church people sin. Sino nga bang hindi nagkakasala sa atin? Di ba? Turn from their wicked ways. Yan na. Who are called by my name, nandun pa rin, nasa matinding bisyo pa rin. They steal, they lie, they cheat, they commit adultery, they engage in sexual activity outside of marriage. Meron silang hatred sa puso nila. They walk in pride, they walk in hypocrisy. Yes, church, we are saved by grace. But grace is never a license to sin. What we need is a season of repentance. Kasi napakagaling natin sa mga excuses. Well, naintindihan naman ako ng Diyos eh. Opo, naintindihan tayo ng Panginoon, kaya nga may grace eh. Naintindihan tayo ng Panginoon. But church, we need a season of repentance. Di ba? Kailangan talaga na because God will never bless us with revival until we turn from our wicked ways. Alam nyo, sa totoo lang, beware po kayo. Beware kayo pag wala ng kapatiran na nagpapaalala sa inyo. Beware kayo pag wala na ang isang church ay hindi na kayo pinapaalalahanan regarding sa kasalanan. Because we are all guilty of sinning against God. And God hates sin. We need revival. But revival will only come to those who get honest about their sin, who confess them, forsake them, and turn God with all their hearts. Ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Yes, there are some enemies that must be defeated. Para ma-experience natin ng God's power or revival, sabi ng Lord, you need to do this, and I will respond, and I will act. And then, eto na, yung promise, sabi ng Lord, and I hear from heaven. Ayun pala. Sabi kanina, humble yourself and pray. Marahil siguro, ito yung kulang. Kailangan talaga natin turn from our wicked ways. Talikuran natin talaga yung mga masasamang gawain. Sabi ng Lord, and this is the promise, I hear from heaven, I will forgive their sin and will heal their land. Ito yung description ng revival eh. Makikinig ang Diyos, God hearing, i-cleanse tayo ng Panginoon, and then God working. Sabi ng promise ng Lord, I will heal. Okay, pakisabi nga po, heal. Healing. The word heal means to repair thoroughly. I-repair niya.
Diba? Yun na yung promise eh. I will heal. And that is what we need today. Kailangan mo ng healing. Kailangan ko ng healing. Kailangan i-heal ng Lord ang pamilya natin. Kailangan i-heal ng Lord yung finances natin. Kailangan tayong i-heal sa ating karamdamang physical. We need healing. We need revival. Amen po ba yon? Kailangan natin. Naniniwala ba kayo that we need healing? Parang parang Lord. Kasi kung kaya nating i-heal, di sana na-heal na natin ngayon. Nga lang, pero hanggang ngayon umaasa pa rin tayo ng healing. Kasi nga, wala tayong kakayahan. We need a season of repentance in order for us to be healed. Amen? So, the word heal means to repair thoroughly. And, gusto nyo ba makita ang revival na nanggagaling sa Panginoon? Church, it can happen. But we must meet His conditions. 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Alam niyo po, sa totoo lang, my personal relationship sa Panginoon, I'm trying my best. Alam ko, hindi ko mape-perfect. Pero at least I'm trying my best to always honor the Lord. Kasi sabi ng Lord, if you honor me, I will honor you. Amen po ba yun? Nga lang minsan, nagiging unfair tayo talaga, kay Lord, Sabi ko nga, pagka may lakad ng maaga, may swimming, di ba? Ang aga-aga natin gumising. Pero minsan, nagiging unfair tayo kay Lord pag may church. Di ba? Sabi nga, may nabasa ako, pambihira, papaano mo ibabangon ang pamilya mo? Papaano mo ibabangon ang bayan mo? Hanggang ngayon, tulog ka pa. Amen? Nakuha niyo yung point? Gusto natin ng pagbabago, pero ayaw naman natin magbago. Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, do you agree or do you believe na candidate po tayo ng revival today? Candidate tayo ng revival. And this is the invitation. Itong passage na to is an invitation. 2 Chronicles 7:14 is naturally divided into 3 parts. Kaya nga pag ginawa ko to, ako ang simula. Church, marahil, ito na lang ang inaantay. Ikaw na ang simula ng tagumpay ng pamilya mo. Ikaw na ang simula ng pagbabago sa relationship nyo. Ikaw, ako na ang simula ng tagumpay. Kailangan po natin ng pagbabago. Because if I change, everything changes. Sabi ko po sa inyo kanina, divided into 3 parts, itong 2 Chronicles 7:14. Ito yung pangako, di ba? Yung declared promise. Sabi, if my people who are called by my name, and then the required action. Ano yung action na kailangan gawin? I-humble natin ang sarili natin sa Panginoon. Mananalangin tayo, pray, seek my face. Mga kapatid, tingnan mo yung priorities mo. Baka kailangan i-troubleshoot. Baka wala na si Lord doon sa number 1, baka nasa number 10 na siya. Ito yung action na kailangan natin gawin. Then, turn from their wicked ways. Kita ng Diyos, God hates sin. Baka yung kasalanan na nagagawa natin, yun ang hindrances ng pagpapala ng Panginoon. God is not hurting us, even we commit sin. Nga lang sabi ng Panginoon, kasi yan yung nangyayari, yan yung pumipigil ng blessing mo. You need to turn 180 degrees, hindi 360, 180. Palikuran. And then the expected reward. Ano yung reward ng Lord? Then I will hear from heaven. Church, ang linaw. Nakikinig ang Diyos. Pero makikinig lang ang Diyos with these conditions. I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Before we end, meron ba sa inyong candidate ng revival today? Manghina, no?
May candidate ba ng revival sa inyo this morning? Pwede po tayong tumayo lahat. Church, before we continue, unang-una po, sabi dun sa 2 Chronicles 7:14, if my people. So, the question is, are you His people? Pag sinabi natin, you are His people, you bear the name of being a Christian, ibig sabihin, tinanggap mo, kinilala mo si Kristo bilang tagapagligtas mo. And then you become His people. You need to be saved because that promise, church, is specifically dealing with His people. So, ang kailangan natin gawin unang-una ngayon ay, siguro kailangan mo munang tanggapin ang Lord. May I request your eyes closed for a moment? And I would like to make an invitation. I'm giving you a moment. Continue to connect with the Lord. Sige po, connect po kayo sa Panginoon. Marahil siguro nandito ka ngayong umaga at hindi ka pa parte ng kanyang people kasi hindi mo pa naman siya kinikilala o tinatanggap bilang tagapagligtas mo. And I would like to give you this invitation, this opportunity to receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Kasi sabi ng Bible, if my people, so magiging part ka lang ng family of God kung kikilalanin mo si Kristo as your personal Lord and Savior. And as your eyes closed, alam ko ang Holy Spirit at this very moment ay kumikilos. Tinatouch niya yung heart mo. Sinasabi niya, huwag kang lalabas ng pintuan ng church na to na hindi mo ko tinanggap. Baunin mo yung regalo ng kaligtasan. Baunin mo yung pangako. That I will hear from heaven. At baunin mo yung healing. So as your eyes close for a moment, marahil gusto mong tanggapin si Jesus Christ, pero pastor, hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. Hindi mo alam, pero sasamahan kita. Ang kailangan mo lang ay magdesisyon ngayong umaga sa pamamagitan ng pagtaas ng iyong kamay, nagsasabi, kailangan kita, Panginoong Kristo, tanggapin mo ko sa iyong kaharian. At tayo po ay magpe-pray ng prayer ng pag-accept kay Jesus Christ. Sasamahan po kita, huwag ka matakot, huwag ka mag-alala. Kaya po ngayong umaga, this is an invitation. Meron po ba ngayong umaga, huwag mo siyang ikahiya, huwag kang mahiya. Ito po ay personal na relasyon mo sa Kanya. Meron ba dito ngayong umaga na gusto mong tanggapin si Jesus as your personal Lord and Savior? Please raise your right hand at tayo po ay magpe-pray. Meron po ba? Meron po ba? Dito po sa left, meron po ba? Dito po sa gitna, meron po ba? Dito po sa kanan, meron po ba? Huwag po kayong mahiya. Tayo po ay magpe-pray. Sasamahan ko po kayo ng prayer ng pagtanggap kay Jesus. Meron po ba? Sige po, please raise your right hand para po makita ko kung meron. Amen, meron po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Meron pa po ba? Pwede nyo pong samahan yung mga cell leaders, yung mga nag-invite, yung mga friends, pwede nyo po silang samahan. Okay, sige po. Kung ayaw mo magtaas ng kamay, ito po mas madali. Punta na lang po kayo dito sa unahan. At tayo po ay mananalangin. Sasamahan ko po kayo. Please come forward. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Kasi sabi ng Bible, if my people. So first and foremost, you need to be His people. Kailangan mo siyang tanggapin. Kailangan mo siyang kilalanin. Marahil siguro kilala mo si Kristo. Ang tanong, tinanggap mo na ba siya bilang tagapagligtas mo? Amen? Sige po, meron pa po ba? Please come forward. Come on, please come forward. Ayan po, thank you po. Please come forward. Meron pa po ba? Meron pa.
kayo po na nakatayo dyan, kaya hindi pumupunta dito yung katabi mo kasi tapos na yan, ikaw na lang ang hindi. Sige po, dito po ay sunahan. Meron pa po ba? Alam nyo ba, ang nahihiya is a pride. Alam nyo ba yon? Pag nahihiya ka, it's a pride. Kasi tingin mo sa sarili mo, hindi mo kailangan eh. Meron pa po ba? Meron pa? Are you His people? Are you His people? Hindi po si pastor ang magliligtas sa inyo. Ang magliligtas po sa inyo, yung inyong faith kay Jesus Christ. Okay? Last call po, meron pa? Meron pa? Wala na? Sigurado kayo ha? Pagdating sa langit, pag tinanong ako, sabihin ko kay Lord, Lord, nagpa-invitation ako, hindi nagtaas ng kamay yun. Sigurado kayo ha? Sure? Tinanggap nyo na si Jesus ha? Amen. Kung nahiya ka lang, pride yun. Pride yun. Enemy ng revival yan. Pero purihin ang Panginoon sa mga taong ito nasa unahan. Amen. I don't care kung ano sabihin ng tao. Ang mahalaga sa akin kung anong sasabihin ng Diyos. Amen? Wala na po. Isasara na natin ang pintuan. Amen. Okay. Kung nahiyaman po kayo after ng service, pwede nyo po lamitan yung mga nag-invite sa inyo. Sabihin mo sa kanya, nahiya ako kanina eh. Pero pwede ba samahan mo ako sa prayer ng acceptance kay Jesus Christ? Okay? So, kayo po na nandyan, please raise your right hand. Close your eyes para po walang distraction. Please pray for us at kami po ay magpe-pray dito sa unahan. Church, sino dito yung candidate ng revival? Taas kamay. Taas ang kamay ng candidate ng revival. Amen. Hallelujah. Alam ko, marami pa tayong inaantay, marami pa tayong inaasahan, pero sabi nga natin, let us worship while waiting. Amen. Let us worship Him.